Kamusta nga kayo mga Oragon? Panibagong araw na naman nga at panibagong video na naman. For today's videos nga, samahan niyo ako at maghatid ako sa mga kasamang ko na uuwi ng Pilipinas. Kaya naman tara't samahan niyo ako maghatid. Bago nga ang lahat, sa mga hindi nga nakakilala sa akin, ako nga pala si Mark, isang Bicolano at pansamantalang nanirahan dito sa Quebec, Canada. Maaga nga ako nag-asikaso dahil ako maghahatid sa kanila sa airport. Naka-safety shoes na nga rin pala ako dyan dahil diretso na ako pasok sa trabaho pagkatid ko sa kanila. Dito nga isinakay ko na nga yung bagay ni Vicente at medyo malaki nga pala yung dala niyang maleta. Bali pinagkakasya ko nga lang dyan sa likod dahil may dalawang maleta din pala yung isa naming kasama na uuwi. Dito nga papunta na kami dun sa isa naming kasamahan. Napakabilis nga lang ng panahon, 2 taon na yung nakalipas simula na magbakasyon sila sa Pilipinas. Isa nga ito sa pinakamasarap na pakiramdam ng isang OFW pag magbabakasyon. At dito nga binababa na nila yung mga bagay ni Bri. Pinagkakasya nga namin yung 4 na bagay nila dahil maliit nga lang yung trunk ng sasakyan ko. Dito nga pinag-iisipan namin kung paano posisyon ng maleta ang gagawin namin para magkasya. So napagkasya na natin yung mga maleta. Tagas pa tayo? Palis na kami. Dito nga ipalis na kami dahil alas 11 na din ng tanghali niyan. Buti na nga lang at may kasama din ako magatid sa airport. Siya nga din muna ang pinag-drive ko para makaidlip din ako at ako naman ang mag-drive pabalik. Yung mga mayayamang Mayabang. mayayabang na nilalang. Dumaan na nga rin kami para magpakarga ng gas dahil may git 1.5 oras nga din yung biyahe papuntang airport. Ano man Teng, pauwi ka na? Namnamin ang lamig ng Canada. Namnamin kasi sobrang init sa Pinas ngayon. Tagatid na nga muna tayo sa mga magbabakasyon for today's videos dahil kakagaling ko nga din sa bakasyon na karaang taon. Dito nga ay dumaan na rin kami sa PFK or KFC para makabili ng pang-ulam dahil nagbaon nga kami ng kanin. Doon na nga rin namin plano kumain sa airport pagdating namin. Pagkatapos namin umorder ng pang-ulam, bumiyahe na nga rin kaagad kami. Dito nga ay sinabayan ko rin yung dalawa na matulog muna dahil medyo malayo din naman yung airport. Kaso hindi nga daw sila makatulog, siguro nga dahil sa excited nga sila. Kaya dito nga naisipan ko na lang interviewin sila kung ano yung mga plano nila pag uwi ng Pilipinas. Kaso nga medyo nahihiya nga siguro si Bre kaya ayaw magpa-interview. Kaya nga tinanong ko na nga lang si Vicente kung anong plano niya, sabi niya nga sa akin. Tulog! Tulog nga lang daw yung gagawin niya pag uwi niya ng Pilipinas. Makalipas nga na 1.5 oras ay nandito na nga kami sa airport. Sa Quebec Airport nga lang namin sila inatid dahil ito yung mas malapit na airport. Binaba na nga din namin agad yung mga bagay dyan dahil medyo malamig nga dyan sa labas. Dito nga ay tawa kami ng tawa dahil yung uwi doon ng Pilipinas ay nakamaleta at yung naghahatid ay nakabitbit lang ng bag ng Dolorama. Dito nga ay sabi nila videoan ko daw silang dalawa na papasok sila dito sa departure area. Kaso ganito nga yung nangyari. Maaga pa naman, kakain muna kami. Kain namin yung baon namin. Tapos may baon kami kanin. Kanin. Tapos ito, may kanin din to. This is lime. Uwi! Kaway! Umayabang. Pagkatapos nga namin kumain, tinimbang namin yung bagay ni Bryce, sumobra nga sa 23 kilos. Kailangan niya nga lang magbawas ng mga 400 grams para magsakto yung timbang ng bagay niya. Tinatanong niya ako kung ano daw ang dapat tanggalin. Ito to. Huwag yan ko. Hindi nga siya pumayag na coffee meat yung tanggalin, kaya ang sabi ko ito na lang. May mga sabon. Ito. At lalong hindi nga siya pumayag na tublerin yung tatanggalin sa bagay niya. Sinubukan nga namin na tanggalin yung isang shampoo at yun nga nagsakto na yung timbang ng bagay niya. Dito nga nagpaalaman na nga dahil uwi na din kami at didiretso na kami ng trabaho. Ingat na nga lang kayo sa biyahe nyo, Bray. Sana safe kayo na makarating sa inyong pupuntahan. Hanggang dito na nga lang muna ang video natin mga Oragon. Maraming salamat sa pagsama. At sa mga hindi pa pala nakapag-follow, paki-follow na lang Bicolanong Oragon sa Canada. Bye-bye na nga ni!